Sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz, maraming tanker ang patuloy na dumadaan sa rutang ito. Pero maraming nagtataka, bakit hanggang ngayon daw, wala pang kahit isang tanker na ineskorta ng US Navy? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi basta-bastang nag-e-escort ang US Navy ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz ay dahil sobrang taas ng panganib ng direktang atake. Oh no! Kapag nagdesisyon ng US na mag-escort ng tanker ngayon, para na rin silang kusang naglalagay ng target sa kanilang sariling barko. Isipin mo ito, ang Hormuz ay isang napakasikip na daanan ng dagat kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng oil supply ng mundo. Dahil dito, alam na alam ng Iran na ito ang pinakamadaling lugar para magpadala ng mensahe sa kalaban. Wow! Kapag may convoy ng tanker na may kasamang US warship, it instantly becomes a high-value military target. Alam ng US na may kakayahan ng Iran na umatake gamit ang iba't ibang paraan. Una, may mga anti-ship missiles sila na kayang ilunsad mula sa lupa. Oh no! Ibig sabihin, kahit hindi lumabas ang kanilang navy, maaari silang magpaputok mula sa coastal batteries at targetin ang barko sa gitna ng dagat. Ang ganitong klaseng missile ay kayang tumama sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos ilunsad. Once that missile is in the air, napakaliit na ng reaction time ng barkong tatamaan. Bukod dito, kilala rin ng Iran sa paggamit ng swarm tactics. Ito yung strategy kung saan maraming maliliit na fast attack boats ang sabay-sabay lalapit sa isang target. Individually, maliit lang ang mga bangkang ito. Pero kapag sabay-sabay silang umatake, nagiging napakahirap para sa isang malaking warship na bantayan silang lahat. One distraction is enough at maaaring may isang bangka na makalapit ng sapat para maglunsad ng rocket o explosive drone. Oh no! Hindi rin dyan nagtatapos ang panganib. Isa sa pinakakinatatakutan ng mga navy sa mundo ay ang naval mines. Isang maliit na mina lang na nakalutang o nakatago sa ilalim ng tubig ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa isang tanker o warship. Oh no! At ang mas mahirap dito, hindi mo agad nakikita kung saan sila nakalagay. Clearing mines can take days or even weeks. Kaya kung may convoy na dumadaan sa Hormuz at may nakatagong mina sa ruta, isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng disaster. Kaya kahit sinasabi ng ilan, madalas nababasa ko sa comment section, bakit hindi nilang bantayan ng US Navy ang mga tanker? Ang realidad sa military planning ay mas komplikado. Escorting ships through a hostile choke point like the Strait of Hormuz is not just protection. It's entering a battlefield where the enemy has the geographic advantage. Maraming nagko-comment na simple lang daw ang escort mission. Parang may warship lang na sasabay sa isang tanker hanggang makatawid ito ng ligtas. Yan ang akala mo. Pero sa realidad ng modern naval warfare, escorting ships in a war zone is a complex and resource-heavy operation. Hindi sapat ang isang barko lang na sasama sa tanker. Kailangan ito ng buong network ng protection. Halimbawa, kung mag-e-escort ang isang US destroyer sa tanker, hindi lang yun ang barkong kailangan. Kailangan din ng air cover mula sa fighter jets o surveillance aircraft na magbabantay sa himpapawid. Kailangan din ng radar coverage para makita kung may paparating na missiles, drones, o fast attack boats. In military terms, this is called creating a protective bubble around the convoy. Ngunit sa kasalukuyan, maraming assets ng US military ang nakatutok sa ibang operasyon na konektado sa tensyon sa Iran. Ang mga destroyer, surveillance aircraft, at carrier-based jets ay ginagamit sa deterrence, intelligence gathering, at strike preparedness. Ibig sabihin, nakaposisyon sila para bantayan ang galaw ng Iran at maging handa kung sakaling lumala pa ang conflict. Kapag bigla silang inilaan sa escort mission, maaaring mabawasan ng kanilang kakayahan sa ibang critical operation. May isa pang logistical problem na hindi agad napapansin ng marami. Ang escort mission ay hindi isang beses lang gagawin. Kapag nagsimula ang convoy system, kailangan itong gawin araw-araw at halos tuloy-tuloy dahil daan-daang tanker ang gustong tumawid sa Hormuz. Each convoy requires ships, coordination, timing, and communication. Kung kulang ang barko o aircraft, maaaring hindi masustain ang operasyon. Maraming tanker sa Hormuz ang pag-aari ng iba't ibang bansa at kumpanya. Para maging epektibo ang escort system, kailangan ng malinaw na schedule kung kailan aalis ang convoy, kung saan sila magsama-sama, at sino ang magpoprotekta sa kanila. Without that coordination, magiging chaotic ang traffic sa dagat. Kaya sa pananaw ng mga military planners, hindi sapat na sabihing mag-escort na lang ang US Navy. They have to make sure the system is fully prepared, sustainable, and strategically sound. Kung hindi pa buo ang mga elementong ito,
Mula sa naval assets hanggang sa air support at international coordination, mas pinipili ng military na maghintay kaysa pumasok sa operasyon na maaaring hindi nila kayang panatilihin. Sa pinakamakitid na bahagi nito, humigit kumulang 21 nautical miles lang ang lapad ng buong strait. Pero mas lalong kumikipot ang aktual na shipping lanes na ginagamit ng mga tanker. Karaniwan, may dalawang pangunahing daanan. Isang lane para sa papasok at isang lane naman para sa paglabas ng mga barko. Each lane is only a few miles wide. Ibig sabihin, halos dikitan ang galaw ng mga malalaking tanker habang dumadaan sila sa lugar. Dahil sa ganitong setup, nagiging napakadaling target ang mga barko. Imagine driving through a narrow road habang may mga taong nakapwesto sa magkabilang gilid na may hawak na armas. Kahit gaano kalakas ang sasakyan mo, mahihirapan kang umiwas kapag may umatake. Ganyan ang sitwasyon sa Hormuz. Ang isa pang malaking factor ay ang proximity ng Iran sa mismong strait. Malapit na malapit ang Iranian coastline sa shipping lanes. In fact, mula sa kanilang baybayin, pwede nilang bantayan halos lahat ng galaw ng mga barkong dumadaan. This gives them a huge geographic advantage. Kahit hindi sila lumayo sa kanilang teritoryo, maaari silang mag-deploy ng missiles, drones o fast attack boats na kayang umabot sa gitna ng strait. Oh no! Meron ding mga isla at coastal positions sa lugar na maaaring gamitin bilang launch points ng anti-ship missiles. Kapag may missile na inulunsad mula sa lupa, napakabilis nitong makarating sa target dahil malapit lang ang distansya. Sa ganitong sitwasyon, kahit may escort na warship ang tanker, napakaiksi ng oras para mag-react. Bukod pa rito, ang sikip ng daanan ay naglilimita sa maneuverability ng malalaking barko. Ang mga oil tanker ay napakalaki at mabagal lumiko. Once they are inside the narrow shipping lane, hindi na sila basta-bastang makakaiwas kung may paparating na banta. Para silang tren na nakasunod sa riles. Diretso lang ang takbo at mahirap magbago ng direksyon. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming naval strategists na ang Hormuz ay isang natural ambush zone. Kaya kahit ang pinakamalakas na navy sa mundo ay nahihirapan sa ganitong lugar. The challenge is not just defending one ship. It's defending ships inside a narrow corridor where the enemy is only minutes away. At kapag ganito kasigip ang daanan at ganito kalapit ang potensyal na attacker, kahit ang simpleng escort mission ay magiging high-risk military operation. Ang realidad kasi sa global shipping ay hindi lang Amerikano ang gumagamit ng daanang ito. Karamihan ng mga oil tanker na dumadaan dito ay papunta sa Asia at Europe. Malalaking importer ng langis tulad ng China, Japan at South Korea ang direktang nakadepende sa oil na dumadaan sa Hormuz. Sila ang mga bansang may pinakamalaking interes na manatiling bukas ang daanang ito. Pero pagdating sa military involvement, maraming bansa ang nagiging maingat dahil ayaw nilang madamay sa direktang confrontation sa Iran. Kapag nagpadala ang isang bansa ng warship para mag-escort ng tanker sa isang active conflict zone, hindi na yun neutral na operasyon. It becomes a military commitment na maaaring maglagay sa kanila sa gitna ng digmaan. Sa international politics, napakahalaga ng balance. Maraming bansa ang umaasa pa rin sa trade relations sa Iran. O kaya naman ay ayaw lang talagang pumasok sa isang conflict na maaaring lumaki. Oh no! Kaya kahit alam nilang mahalaga ang Hormuz sa global oil supply, mas pinipili ng ilan na manatiling nasa gilid lang ng sitwasyon kaysa maging bahagi ng military operation. May isa pang practical reason kung bakit kailangan ng maraming bansa sa ganitong operasyon. Kung magpapatupad ng convoy system sa Hormuz, hindi sapat ang ilang barko lang. The area needs multiple naval patrols, air surveillance, mine-clearing ships, at escort destroyers na magpapalit-palit ng duty. Wow! Ibig sabihin, kailangan ng rotation ng naval forces para hindi mapagod o maubos ang resources ng isang bansa. Kung ang US lang ang gagawa nito, napakalaki ng magiging burden sa kanilang navy. Kahit sabihin nating malakas ang kanilang fleet, meron din silang ibang commitment sa mundo. Mula sa South China Sea hanggang sa Mediterranean Sea. Hindi nila pwedeng ilipat lahat ng barko sa Hormuz. Dahil kulang pa ang mga bansang handang sumali, nahihirapan ng US na maglunsad ng full-scale escort program. Without a strong coalition, the operation becomes politically sensitive and militarily stretched. Ang seguridad ng Strait of Hormuz ay hindi lang responsibilidad ng isang bansa. Ito ay isang global choke point na kailangan ng collective effort. At hanggat hindi pa buo ang international coalition, patuloy na magiging mahirap para sa US na magpatupad ng escort system na kayang protektahan ng libu-libong tanker na dumadaan dito bawat buwan. Oh no! Sa ngayon, malinaw na hindi basta-bastang makakagalaw ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Kahit may pinakamalakas na navy sa mundo, ipinapakita ng sitwasyong ito
na minsan hindi sapat ang lakas ng armas kung ang kalaban ay may strategic advantage sa lokasyon. Wow! At habang tumatagal ang tensyon sa rehiyong ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa buong mundo. Anong tanong ito? Hanggang kailan mananatiling sarado o mapanganib ang pinakamahalagang oil choke point sa mundo? Huh? Kung gusto mong maintindihan ang mga susunod pang galaw sa digmaang ito at ang epekto nito sa ekonomiya ng buong mundo, mag-subscribe ka na sa channel at i-follow mo na rin ang Facebook page natin at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam ng tunay na nangyayari